Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino at shoutout kay Natsu Place. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Oo nga huya, kung talagang pinakawalan mo si Han Sanchen, pwede mong sabihin sa kanya, tsaka wala namang mabigat na dahilan. We all regards you as our brother, it's time now, so you should be more relaxed. Huya, sabihin mo sa akin. Kung tinulungan lang nila Huya, syempre tutulong sila kung kaya nila, total actual benefits at benefits pa rin ang dala ni Huya sa kanila. Ngunit kung ito ay kasangkot sa sarili, kung gayon ito ay malinaw na ang unang pagpipilian ng bawat isa ay upang protektahan ang kanilang sarili. Bagamat hindi inaasahan ni Huya na tutulungan siya ng grupong ito na lumingon, anuman ang mangyari, kung wala ang kanilang suporta, ang pagsisikap na magpanggap sa harap ng mga matatanda ay mangangahulugan ng pagkawala ng pangunahing kumpiyansa. Huya is innocent. If the elder insists not believe it, then it is entirely up to the elder to deal with it. Huya only knows that if it was Han Sanchen that I let go, why did I took Han Sanchen in the first place? Alam kong hindi tatayo si Captain Tianming para tumstigo para sa akin sa oras na ito, pero naniniwala din ako na hinding-hindi tatanggihan ni Captain Tianming ang bagay na ito. Hindi tanga si Huya, kung hilahin niya si Tianming sa tubig, malaki ang posibilidad na malantad si Tianming, kapag siya ay nasa panganib, natural niyang sasabihin sa lahat ang aktwal na sitwasyon. Ngunit kung sinabi niya ito, si Tianming ay hindi hihila sa tubig, at natural, hindi niya pabulaanan ang anumang sinabi niya. Total may core interests din siya. Sigurado, sa sinabi ni Huya, maraming commander na pilit siyang kinukumbinsi na sumuko ang biglang tumikom ng bibig. Ito ay talagang isang seryosong lohikal na kapintasan. Kung gusto niyang palayain ang mga tao, bakit niya ito huhulihin? Sinulyapan ng matanda ang lahat ng mga commander na naroroon, at nang makita niyang muli silang tinanong, hindi maiwasang umiling siya sa pagkabigo. Sa ilang lawak, ang matanda ay nabigo. Dahil ngayon palang sabi niya, huwag mo nang isipin ang mga hindi makatwirang loika na ito, dahil maaaring ito ang layunin ng kalaban, at kung ang layunin ng kalaban ay napakadaling malaman, anong plano ang kanilang gagawin? Linawin mo lang, pa. Sa makatuwid, depende pa rin ito sa aktwal na sitwasyon. Huya, walang kwenta kahit matalas ang dila mo, maaring lokohin mo sila, pero kahit kailan hindi mo ako maloloko, Tara, hulihin mo si Huya. Nang marinig ito ng entourage ay agad siyang kumilos. Kung lumuhad siya dito at sasabihin kung ano man ang gusto niyang gawin, syempre bale Huya. Pero kung gusto niya talagang kumilos, siguradong hindi papayag si Huya. Alam niya na kung siya ay nahuli, ang kanyang mga paggalaw ay paghihigpitan. Kaya naman, ang bottom line ni Huya ay hinding-hindi siya makokontrol ng iba. Elder, although subordinate si Huya, if you want to arrest your subordinate indiscriminately, it would be too chilling. It doesn't matter if Huya is dead, but what will other brothers think in the future? Who dares to do it for you? The elder sacrificed his life. After all, one moment baka siya ang bida mo, and the next moment baka mapagbintangan siya ng isang bagay. Bahagyang napaatras si Huya at nagpakawala ng huling dagandong ng hindi pagpayag. I have to say that Huya makes sense this time. At least, maraming tao ang na-demoralize sa mga sinabi ni Huya on the spot. Wala silang ng matatanda, natural, nakikita kung ano ang nakikita nila sa harap nila, mas madaling maniwala na si Huya ay talagang pinaghihinalaang may mali. Pagkatapos ng lahat, ang matanda ay hindi makagawa ng anumang mahalagang ebidensya. Huya, kung hindi ka traidor, then I really regret it. Total para sa isang tulad mo na maging captain ng intelligence team, ililibing ka talaga nito,
kung pwede lang. Gusto talaga kitang tingnan para sa akin, sorry. However, facts have proven that there is a reason why I didn't promote you. How dare you, a rip-off bitch, to confuse the public and incite public opinion here. Hindi naman natakot si Huya, Humph, loyal na si Huya, pero napotistic ka at wala ka talagang tiwala sa amin na mga outsider, pinipilit kaming magrebelde, ngayon, nagrebelde si Huya. Matapos ang kanyang mga salita, si Huya ay sumigaw sa lahat ng nakapaligid sa kanya, kahit sinong mga kapatid na handang maghimagsik sa akin, mangyaring tumayo, ngayon, kahit na mamatay ka, dapat nating bigyan ang lugar na ito ng pagkakataong makipagkompetensya ng patas. Ngumisi ang matanda, ang galing mo talagang pukawin ang puso ng mga tao, halika, hayaan mong ituwid ko ang batas sa lugar upang maibsan ang puot sa aking puso. Pagtapos na niyang magsalita, diretsyong sinalakay si Huya ng ilan sa kanyang mga crony. Alam ni Huya na kahit sumigaw siya, may mga taong maglalakas loob na sumang-ayon sa kanyang pananaw, ngunit hindi sila maglalakas loob na tumayo at tulungan siya sa oras na ito. Walang tanga diba? Alam na alam din niya na siya ay tumalon at isinumpa ang mga bagay na ito. Una, upang makakuha ng isang imahe ng pagpapatunay para sa kanyang sarili, upang ipakita na siya ay sinisiraan, at pansamantalang patatagin ang moral ng kaaway, upang hindi pukawin ang galit ng napakaraming tao ng sabay-sabay, at sa gayon ay direktang punahin ng iba, tumutok ng apoy at agad na pumatay. Pangalawa, ang hindi agad na patay sa pamamagitan ng nakatutok na apoy ay nangangahulugan na maaari kang mabuhay ng mas matagal. Bagaman ang oras na ito ay maaaring 1 o 2 minuto lamang, ngunit sa mundo ng aklat ng langit, ito ay ilang oras pa rin. Sapat na ito para may gawin si Han Sanchen. Ilang followers ang direktang umaatake kay Huya sa oras na ito. Hindi man lang natakot si Huya at diretsyong sinisingil sa kanya on the spot. Sa mga kasanayang natutunan ni Huya mula kay Han Sanchen, para harapin ang mga tagasunod na ito, kahit na napakalakas din nila, hindi na nila kailangan si Huya para gamitin ang 72 way na Divine Sword. Pinitik niya lang ang kamay niya at hinampos siya, pero natalo niya rin ang ilang followers kaya hindi na sila makalaban. Ang matanda ay malamig na tumingin, ikaw ay kapitan lamang ng isang pangkat ng panektik, ngunit mayroon kang napakalakas na antas ng paglilinang. Malamig na ngumiti si Huya at tinabig ang isang tagasunod sa harap niya gamit ang isang palad, natatawa ako ng husto. Some of the techniques are really not learned from you, there's no way. Iniisip ng mga taong tulad mo kung paano kami pagsamantalahan at tretuhin kaming parang baka, paano kami matuturuan ni Dangman ng napakaraming kahanga-hangang kasanayan. Natutunan ko ang mga bagay na ito mula sa Han Sanchen. Gayunpaman, kung gusto mong gamitin ito upang matukoy na ako ay isang taksil, kung gayon natatakot ako na ang lahat ng iyong mga crony ay mga taksil din, natutunan namin ito ng magkasama. Ano? Nang marinig ito, halatang nagulat ang matanda. Naisip niya na ang bagay na ito ay maaaring direktang magtatatak ng mga ngipin ng tigre, ngunit hindi niya inaasahan ang gayong pagbabalik. Ano? Ayaw maniwala. Tanungin mo na lang sila, ngini siya ni Huya. Pagkarinig nito, biglang napatingin si Huya sa mga crony niya. Nakaharap sa nagtatanong na mga mata ng matanda, lahat ng malalapit na tagasunod ay nakakunot ang noo at pagkatapos ay ibinaba ang kanilang mga ulo. Siyempre alam naman ng sarili nating mga kababayan kung anong uri ng ihi sila, at ang mga kilos nila ay nagpapatunay na totoo ang sinabi ni Huya. Mga bastos kayo, galit na sigaw ng matanda. Elder, kami, wala kaming pinagtaksilan, natutunan namin ang kakayahan ni Han Sanchen, pero niloko namin si Han Sanchen at niloko namin ang mga kasanayan mula sa Han Sanchen. Oo. Hindi siya nakatiis sa pagpapahirap at gusto niyang makipagpalitan ng mga pagsasanay sa amin, nagkunwari kaming sumang-ayon sa kanya at ipinagpatuloy ang pagpapahirap sa kanya pagkatapos magsagawa ng mga pagsasanay. Ako ay ganap na hindi gumawa ng anumang bagay upang maawa para sa iyo, mangyaring ipaalam sa akin mula sa mga matatanda. Sa pagtingin sa hitsura ng kanyang malalapit na tagasunod, napagpasyahan ng matanda na hindi sila maglalakas loob na maging matapang at sama-samang ipagkanulo siya. Huya smiled disdainfully and said, "Look, I said you were nepotistic and you still admit it. I learned it and insisted that I was a traitor. Now that the truth is out, wala ka nang sinasabi. Bakit? Normal lang na matutunan nila ito.
Galit na galit ang matanda, ikaw. Bagamat malabong susuportahan ng sino mang kumikilos ang mga salita ni Huya, halatang hindi maiiwasang makasira sa dignidad ng matanda sa harap ng lahat ng kanyang nasasakupan ang ganitong kalokohang sampal sa mukha ng matanda. Sa isang tiyak na lawak, ang isang taong tulad ng nakatatanda ay kapareho ng Han Sanchen, sa posisyong iyon, natural na may ilang bagay na mas mahalaga kaysa sa iba. Lalo na ang matanda ay isang pinuno. You're just a kid. He's talking nonsense. Kill him. I don't want to hear even a single word come out of his mouth. Galit na tumingin ang matanda sa grupo ng mga crony at tinuro si Huya. Lahat ng cronies ay hindi makataas ang ulo sa harap ng mga matatanda kanina lang, kaharap ngayon ni Huya, kahit may personal na nararamdaman sa kanilang mga puso, kailangan nilang samantalahin ang pagkakataong ito para ipahayag ang kanilang sarili. Nang mga sandaling iyon, direktang pinalibutan ng grupo ng mga crony si Huya. Hindi naman natakot si Huya, binawi niya ang kamay at inilabas ang mahabang espada. Huya, hulihin natin siya ng walang kahirap-hirap, alang-alang sa nakaraan, maaari tayong maging malumanay sa ating pag-atake. Tama na Huya, wag kang magpumiglas ng walang kabuluhan. Tumingin si Huya sa grupo ng mga tao at biglang tumawa, walang kwentang pakikibaka. You should give it a try. Huya hindi takot sa lahat, sa kanya, siya ay kalahating disipulo ni Han Sanchen, ipinasa sa kanya ng kanyang amo ang kanyang mga lihim na kakayahan, kung tutusin, kailangan niyang bigyan ng pagkakataon ang kanyang amo. Nang matapos siyang magsalita ay diretsyong nagtaas ng lakas si Huya at umakyat, habang ang pagbuo ng espada ay puspusan, ang Taisho Divine Steps ay nakipagtulungan sa 72 Divine Sword upang pumatay gamit ang mga espada. Ang kanyang opens iba ay mabangis at nangingibabaw, kahit na hindi ito kasing ganda ng performance ni Han Sanchen, makikita mo pa rin sa kanya ang kaunting anino ni Han Sanchen. Bagamat ang isang grupo ng mga crony ay pantay na makapangyarihan, sila ay humarap sa isang Huya lamang at hindi nakakuha ng ganap na kapangyarihan ng ilang sandali. Si Huya ay sumailalim sa isang ganap na naiibang pagbabago sa dati. Para sa amin, ang kapitan ng isang intelligence team ay isang subordinate lamang, ngunit hindi namin inaasahan na ang taong ito ay nakasama lamang ng Han Sanchen sa loob ng ilang araw, at ang kanyang kultibasyon ay sumailalim sa isang pagbabagong nakakatakot sa langit. Tumingin ang matanda kay Huya, hindi napigil ang mapabuntong hininga saglit. Hindi katakatakang napakabangis ng regiment ng kabalyerya ni Han Sanchen, hindi alam ng taong ito kung anong lihim na pamamaraan ang maaaring mabilis na lumaki ang mga tao, sabi ng follower. That's true, therefore, we must eradicate such enemies as soon as possible. After all, no one dares to give such enemies time and numbers, they are really racing tigers to create trouble. Kung bibigyan ng oras, ang Han Sanchen ay nagre-recruit ng sapat na mga tao at mayroon pa ring sapat na oras upang sanayin sila, kung gayon para sa kanila, hindi magtatagal bago ang isang super bagong puwersa ay ipinanganak sa lupain ng mga demonyo. Sa oras na iyon, sila ay hindi maiiwasang maging pinakamalaking hadlang sa ating daan patungo sa hegemonya, at maging isang natural na bangin, sa makatuwid, dapat silang mamatay, at si Han Sanchen ay dapat mamatay, sabi ng tagasunod. Tumanggaw naman ang matanda, oo, ganun talaga ang nangyari. Boom boom boom. Sa sandaling ito, nayanig ang buong katawan ni Huya, at tumama sa kanyang ulo ang isang malaking sword energy. Bagamat ang mga tagasunod sa paligid ng Elder ay mabilis na nag-react at halos hindi na kailangan ng Elder na kumilos para humawak ng energy circle para direktang harangin ang sword rain attack, ang patuloy na pagsabog sa paligid ay nagpasimangot pa rin sa Elder sa disgusto. Ilang tao pa ang parang langaw sa tenga ko, may inis talaga ako. Oo, kinuha ng follower ang order at sinulyapan ang ilang elite sa paligid niya. Alam niyang galit na ang matanda at hindi na naglakas loob na magpakita ng kahit anong katiting. Hindi nagtagal, isang grupo ng mga tao din ang sumali sa labanan. Bagamat mabangis si Huya, hindi naman masyadong stable ang pundasyon nito, sa karagdagan, ito ay napapalibutan ng maraming mga masters, kaunting bentahe lang noon, pero ngayon ay naging ganap na kawalan. Mahirap talunin ng dalawang kamao ang apat na kamay, kahit papaano kapag hindi masyadong naiiba ang cultivation at kakayahan ng bawat isa. Maya-maya, si Huya, na inatake kung saan-saan, ay nagsimulang magpakita ng malubhang pagkapagod,
at siya ay direktang nataman sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos, ang mga pangil ng tigre ay mabilis na nahulog mula sa langit. Isang grupo ng mga tao ang direktang humakbang at pinalibutan siya ng husto. Huya, bakit hindi mo na lang ako isuko at hulihin? Malamig na ngumiti si Huya, at ang isang subo ng dugo ay direktang umagos mula sa kanyang bibig. I have been collecting intelligence all my life. I have always been hiding and risking my life to collect intelligence. All the credit is yours, and we can just hide in the fucking dark and we can't get anything out of it. What a fucking dog, you eat meat and I have to drink soup. I'm tired of this kind of life. Kung talagang ayaw sumuko ni Huya noong una, ayaw lang niyang maging traidor. Pagkatapos, nang tunay na itinuring siya ni Han Sanchen bilang isang kapatid, lubos niyang nais na magpaalam sa kanyang dating sarili. Minsan ganyan ang mga tao, kung hindi mo kayang gumawa ng hakbang sa maraming bagay, pakiramdam mo ay hindi mo ito magagawa, pero minsan pag lumayo ka, marirealize mo kung gaano kakatanga para maipit sa isang lugar. Yung tinatawag na foolish loyalty minsan ganito. Lahat ay nabubuhay para sa dignidad, mula sa malalaking tao hanggang sa maliliit na tao. May mga taong pinahahalagahan ang dignidad, ang iba naman ay kailangang bitawan para mabuhay, pero hindi ibig sabihin nun ay ayaw na nila, ay. In Han Sang-kian's place, magkapatid sila, magkapantay sila, mainit sila, sa orihinal na lugar, para silang asong iniwan sa dilim, maaari silang mawalan ng buhay anumang oras ngunit hindi sila gaanong napapansin, sino ba naman ang hindi mapupunta sa ganitong sitwasyon? Gawin ang pinakasimpleng pagpipilian doon. Halika, ngayon, lalaban ako hanggang kamatayan, at hindi tayo titigil hanggat hindi tayo namamatay. Nang matapos siyang magsalita ay punong-puno ng sigla ang katawan ni Huya, at ang buong katawan ay puno ng sigla, parang uhaw sa dugo na gutom na lobo. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!